At ngayon pong umagang ito, para ho doon sa Team Puyat ang ating tatalakaying topic ngayong umagang ito. Ito ho sa mga sleep deprived dyan. Good morning! Baka hindi pa kayo natutulog. Ito na, ang ating pong syempre gagabay sa umagang ito. Syempre Pinoy MD, no? Kaya kilalanin na natin ang makakasama ho natin this Saturday morning. Isa po siyang otorhinolaryngologist, head and neck surgeon at sleep specialist. Ang ating pong Pinoy MD sa Double B ngayong umagang ito. At syempre, suki rin po natin siya sa ating programa. Nagtapos po ng medisina si Dr. Michael Alexio Sarte mula sa USC Faculty of Medicine and Surgery. Natapos po niya ang fellowship training sa sleep medicine and surgery mula po sa Mannheim Hospital sa Germany. Siya po ang kasalukuyang direktor ng Department of Sleep Medicine sa The Medical City at unit head naman ng sleep laboratory sa Rizal Medical Center dyan sa Pasig City. Fellow po si Doc Mike ng Philippine Society of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Philippine Society of Sleep Medicine at American Academy of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Sleep Disorder Committee. Ayan. Welcome na ho natin si Dr. Mike Sarte. At syempre, ito ho ang ating suki dito sa Pinoy MD sa Double B. Good morning, Doc! The doctor is in. Yung invitation. Ayan. Nice to see you again, Doc Mike, ano? At talaga hong kitang-kita natin, ano, na talagang kailangan ng ating marami na mga kapuso ang tulog, no? Lalo nang mainit ang panahon, marami hong gusto matulog pero hindi magawa dahil sa init ng panahon. Okay, unang-una sa lahat, ilang oras ho ba talaga dapat tayo natutulog? Kasi may mga nagsasabi dapat 8 hours at least. Meron naman kapag mas matanda daw, okay na ang 6 na oras. Ano ho ba talaga? Paggabay kami, Doc. Oo, alam mo in general, pag sinabi natin the number of hours of sleep, hindi naman talaga natin kailangan ilagay sa utak natin na 8 hours. Hindi masama yun, pero kung nakakakuha tayo ng 6 to 7 hours, okay na yun. Okay na yun. You can get 8 hours fine, pero marami sa atin na pressure dapat 8. That's not really right also. At nagkakaroon tuloy yung negative stress or yung tinatawag natin na negative feedback na pinipilit natin, lalo tayo hindi makakatulog. Ayun. Ay kaya nga. Kaya lang ito na nga. Sabi nga nila, Doc, napakahirap kumuha ng tulog ngayong mga panahon na ito, 'di ba? Pero hindi ba ang sleep depending on the quality dapat ang tinitingnan ho natin? Yung talagang paggising mo, relax na relax ka, hindi yung parang pagod ka pa rin? That's correct. Actually, hindi lang yung amount, Connie, it's also yung quality. So dapat dalawang bagay yon, yung haba ng tulog tsaka yung ating quality. Tama yung sinabi mo, dapat malalim din. Oo. Pero ano ba, pag sinasabi nila may mga oras daw talaga na dapat tulog ka na, hindi ba? Totoo ba na kapag ikaw ay gising pa between 10 p.m. to 4 a.m., hindi mo makukuha yung kumbaga cells na kailangan na de-develop during those hours? Alam mo, may pagkatotoo yun, Connie, kasi we are pre-programmed. Break natin, na mga 9, 10 ng gabi, dapat na yan, pahanda na tayo matulog yan kasi may mga lumalabas na mga hormones that will help us prepare para sa susunod na araw. Ayun. Kaya, alam mo, important window yun na magandang ng gabi. Oo. Hindi sa umaga, ha? Dapat gising. Hindi, pero kasi may mga taong baliktad po ang oras ng tulog eh. 'Di ba? Marami ngayon sa mga call centers, mga security guards, hindi ba? Baliktad talaga. Lalo na yung mga iba rin sa morning show, kami dati, 'di ba? Hindi ba nagkakaroon din ng factor para magkaroon din ng sakit ang isang tao kung kulang talaga sa tulog, Doc? Yes, actually, factor yon. Yung na-mention mo, Connie, that's a shift work concern no? Challenge yun, no? Challenge yun. Kasi iba yung quality kapag natutulog tayo sa gabi versus wow. I see. So, ano po yun? Sorry, nawala lang po yung audio ninyo. Iba yung quality ng tulog sa gabi as against sa araw. Tama ho ba?
That's right. Mas less ang ating lakas kontra sa mga sakit kapag ang tulog natin hindi sa gabi. Pero may sinasabi sila na pwede mong linlangin ang iyong isip na parang gabi daw ang iyong kwarto. Meron daw mga gumagamit na mga blinds na, alam mo yung mga madidilim na kurtina, yung mga ganon, para magmukhang gabi. Tapos maglalagay sila ng mga relaxing music. Nakakatulong ba talaga yon para mas lumalim ang ating tulog, Doc? O makatulog man lang, no, kung talagang hirap matulog? Kasi syempre, yan yung natin o kunyari, yan yung trabaho natin. We just have to make the best of what we can do. And tama naman yun. Kasi parang ang ginagawa mong gabi yung araw. Oo. So, dapat as much as possible, tahimik. Pangalawa, hindi maliwanag. Yes. Yung kwarto mo dapat cool para mas makakatulog tayo. Mahirap matulog pag mainit, no? Oo. Yun nga eh. Pero yun nga, talagang kayang gawin kasi 'di ba pag nag-abroad tayo tapos magkaiba yung may time difference. After a few days nakaka-adjust ang ating body at nakakatulog tayo, 'di ba, doon sa kanilang araw doon o sa gabi nila doon na dating araw natin dito, 'di ba, Doc? So pwedeng magawa kung kakayanin lang talaga na Pwede naman. Oo. Mas shorten yung difficulty ng pag-adjust. Okay. So ito na, sa mga team puyat, ang mga tanong nila, ano ba ang kanilang dapat i-watch out, no, na mga senyales na sila ho ay kulang na sa tulog? Ano ba yung mga nakikitang dapat nilang senyales? Number one dyan, ang feeling natin pag nasa trabaho tayo, medyo inaantok tayo. Okay. Oo. Sleepiness during the day. Ang daming humihikab dito sa tabi ko, Doc. Sige po. Ayan, inaantok sa trabaho, Andoy. Game. Tapos? Then, of course, pag yung memory natin, napapansin natin, nakalimutan natin yung mga bagay-bagay, which dati naman. Oo. So, those are the two things. Okay, so inaantok during the day, kahit saan pa man, sa bahay, sa trabaho, pagmamaneho, delikado yan, di ba? Tapos, yung memory, ibig sabihin, parang parati kang nakakalimot, ganun ba yun? That's correct, that's correct. Okay. Yung feeling na sluggish, yung parang pagod. Yes, definitely. Kasi yung 6, 7, 8 hour night, dapat magbibigay sa atin ng energy yan, both in mind, sa memory natin, sa pag-iisip natin, the whole day. So kung it means hindi maganda yung quality and yung duration ng tulog natin that previous time. Alam mo, Doc, totoo yan. Kasi na-experience ko sa sarili ko, no, na talagang sleep deprived po ako for the longest time. Pero napansin ko talaga, malaking bagay na nakakatulog ako ng deep at saka quality yung sleep ko. Ngayon po mga panahon na to, sa aking kalusugan, nabanggit natin, di ba, na may mga kaakibat na po pwedeng ma-develop na sakit kapag kulang ka sa tulog. Pwede hong paggabay, ano ba yung mga sakit, no, na po pwede hong ma-develop kung ikaw ay sleep deprived o parati kang puyat? Madali tayo magkaroon ng upper respiratory tract infection, pupusipon. Okay. Kasi hindi natin apektado. Apo. Tapos yung, because of that, syempre, pwede tayo magka-fever and all that. And then, of course, we can miss work. Okay. Other thing is yung ating blood pressure. It can affect our blood pressure because yung kakulangan ng magandang tulog, related yan sa tumataas ang blood pressure natin. Okay, oo. Okay, so those are the initial two things, no? Yung na-mention ko kanina, it can affect our thinking, yung sa trabaho natin, sa mga students, sa aral nila. Affect their concentration, their thinking, their memory, because nga, hindi maganda ang yung recovery ng ating brain. Yes. Importante yan sa gabi, no? So, yung sa heart, sa brain, cardiovascular, cerebrovascular, immune system, those are the three things, no? Tapos, last but not the least, yung metabolism natin. Ayun. Kapag hindi maganda yung tulog natin, kinukuha natin sa eating, no? Sa eating,
Yung mga hormones kasi that are responsible for letting us yung tinatawag natin na break down our energy efficiently. Yes. Yun, ang problema, may mga hormones that will tell us, hindi, kumain ka na lang, bawiin mo na lang sa kain, and that's not right. Ayun. Totoo. So, kaya nga pala, no, pagka ikaw ay sleep deprived o kulang ka sa tulog, bumabagal din ba ang iyong metabolismo, sabi mo, di ba, Doc? Pwede bang mag-cause din yon ng, of course, diabetes, di ba? Kasi ang tendency, kumakain ka ng kumakain, di mo nababurn. Yes, actually, if you sleep less than 6 hours, may percentage yan that you will have 40 or 50% more probability that you will become obese. Ayun. O, kaya pala, dati ganun ang aking di ba? So, makakatulong. Talaga, malaking tulong sa ating well-being ang pagkakaroon po ng quality sleep at saka yung tamang oras, di ba? Wala ba sa edad yan? Kasi ito, may tanong ho tayo dito. Hindi ko alam kung ilang taon na itong si Mr. Raul of Rosario La Union. Sabi niya, Ma'am Connie, good morning. Tanong ko lamang po, sana kasi kahit daw maaga siyang natutulog o kaya late, no? Pero ang gising niya, lagi hong 3 a.m. Parang pansin niya lang, sinong nakaka-relate? I'm sure marami nakaka-relate, 'di ba? Yung kahit na anong oras ka natulog, late man o maaga, ang gising mo madaling araw. Is that even normal or ito ho ay masama? Of course, pagkadating sa old age, sa mga senior citizens, natin na nababawasan na rin ang ating mga activities. So, forme na niya yung need ng mind and body natin sa number of hours. I see, oo. So, baka din naman masyadong maaga, no? Masyadong so, hindi yan unusual sa mga elderly. They try to sleep earlier. Nothing wrong with that. Pero, syempre, pag nakuha mo na yung halimbawa, 6 or 7 hours, magigising ka na eh. So, kunyari, 8. Bibilangin mo yan, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 hours na yan eh. Magigising ka na talaga. Ayun. Ito na nga. Similar question dahil ang ating pong kapuso ay 74 years old na 0588. Sabi niya, bakit daw ganun? Pag nagising daw siya ng 10:30 o 11 p.m., hindi na siya nakakatulog ulit, no? 9 p.m. na siya kinabukasan na to. Oh, nako, ng gabi. So parang wala na siya halos tulog. Ano ho ang inyong nakikita dito? Nasa edad din ba? Yeah, so ang advice ko, try to expose yourself to the sunlight early during the day. Exercise is very important. Be active, yung kaya mong gawin exercise. Huwag kang matulog sa araw as much as possible. Kasi minsan ginagawa natin, natutulog tayo sa araw, na yun yung nagiging tulog na natin, lalo na pag masyadong mahaba. Ayan. So, day, exercise, sunlight is important, huwag naman masyado. Oo. Lalo na ngayon, depende sa oras ng paglabas natin. Siguro mga 7 a.m., di ba? Yun yung mga pang healthy na sunlight. No? Sa atin po yung pag magpapaaraw. Parang baby lang, di ba? Pag pinapaarawan. Okay. Pero ito, oo. 'Di ba, Dok? Nako, ito magandang mga tanong ito eh. Mula naman kay Mon Mendoza, no? Sabi niya, dahil hirap daw siyang matulog, alam niyo ba na kailangan pa daw niyang uminom ng alak o kaya ng melatonin o yung mga pampatulog, no? Para lang siya ay makatulog. Totoo ba nga na pagkaalak ba talagang makakatulog ka ng deep sleep? Kasi may manabasa din ako na hindi rin totoo 'yun. Ang alak, alam naman natin, is parang sedative yan eh, di ba? Ang problema, hindi ang alak, hindi niya binibigay sa atin yung malalim na tulog. Okay? So, medyo mababaw lang. I see, yes. So hindi siya deep sleep talaga. Deep talaga. Pangalawa, pag nawala na yung effect ng alak, magigising ka, hahanap-hanapin mo na naman. Yung tinatawag natin na fragmented sleep. Kakatulog ka nga, medyo maiksi lang. Tapos, pagigising ka, then nagiging habit. So, hindi siya maganda talaga. Oo nga. Baka maging alcoholic ka dahil, di ba? Kasi yun yung ginagawa mo pa na pampatulog. So, hindi rin makakaganda yan sa ating overall health, di ba? Okay. May tanong din tayo dito. Dapat na ba daw na mag-increase ng take ng pampatulog na iniinom niya kapag hindi na inaantok o lumagpas na muna dun sa pag-inom niya ng gamot na yun?
Depende. Anong gamot? Na-mention ba? Melatonin daw, melatonin. Baka Okay. oo. Melatonin has been known to help yung mga, lalo na yung mga nagpupunta sa ibang schedule, jet lag, no? Yung Yes, jet lag. oo. That's what it's for, eh. Oo, hindi naman talaga siya indicated for insomnia. But, ako naman, and based on data din naman, ang melatonin helps, but you only take it if you need it. Oo. Hindi design na maintenance na pagdating ng gabi, iinumin mo for sleep. Hindi ganun. Andoy, alam mo na. Ganun ba? May nagpatanong lang pala. O sige. Okay. Mamaya ho sa ating pagbabalik, ang dami ko na ngayon mga tanong dito. No? Pag-usapan natin, kailangan ba tuloy-tuloy yung tulog? Papaano kung patsi-patsi, no? Yung gumigising ka in the middle of the night para umihi? Ano ang mga pwede hong magawa natin? Papagabay tayo ha kay Doc Mike Sarte, ang ating sleep specialist. Maya-maya lamang po ang ating oras. 8:16 na ng umaga, dyan lang kayo, walang matutulog. Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Kasama si Miss Connie Sison. Super Radio #1. Kapag nakakita tayo ng check, ano ang unang pumapasok sa isip natin? Pag may check, ibig sabihin, tama, wasto. Hindi ho ba? Ang check ng RightMed, ano nga bang ibig sabihin? Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Yan ang ibig sabihin ng check ng RightMed. Dahil ang mga gamot ng RightMed, abot kaya ang presyo, pero high quality ang pagkakagawa. Kaya kapag hanap ay gamot, wag mahihiyang magtanong. Hanapin ang check ng RightMed. For a list of RightMed products, visit their Facebook page or website, www.rightmed.com.ph. Pero tandaan, if symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men, sabi ni
Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Kasama si Miss Connie Season. Yes, good morning sa Team iBags dahil sa Team Puyat. Ayan ha. Ito ho ang ating topic for this morning. Syempre yung sleep deprivation. Yung lagi hong puyat dahil hindi makatulog sa iba't ibang mga kadahilanan. At na makakasama pa rin po natin ang ating sleep specialist, si Dr. Michael Alexius Sarte. Good morning again, Doc. Morning, Connie. Yes. O ito na, kasi nabanggit natin kanina. Paano, Doc? Kapag hindi talaga makakuha ng tuloy-tuloy na 6 na oras o 8 oras na tulog, yung bang gumigising para umihi, hindi ba? Madalas yan nangyayari sa ating mga kapuso. Nagigising kasi naiihi. Tuloy, hindi na daw makatulog yung iba. Ano ba ang inyong payo pag ganyan? Wala namang problema kasi sa pagising sa madaling araw because kailangan mag-CR. Ang tulog naman natin, i-add up mo yan eh. So parang cumulative yan, walang problema. However, kung masyado nagiging malimit, of course, siguro bawasan natin ang fluid intake sa gabi para maiwasan ang kailangan na mag-CR, no? Tapos, yung isa pang reason kaya tayo nagigising ng madaling araw is because yung tinatawag natin na sleep hygiene practices, it is important kasama dito yung energy natin during the day, which we should use, no? Mind and body, exercise, meditation. Importante yan eh. Kasi hinahanap ng katawan natin yan para magamit natin yung energy natin para pagdating ng gabi, lalabas ang melatonin, mga 9, 10 ng gabi, up to 12, tutulungan tayong makatulog para ma-recover natin ang ating lakas. Ayan. Okay, pero speaking of exercise, meron bang mga relaxing na exercise na practices po na po pwedeng magawa para sa gabi makatulog ka ng mas mahimbing? Alam mo, ang importante talaga dyan yung sa meditation exercises natin. Ito, mga yoga, mga tinatawag natin na mindfulness exercises natin, mga deep breathing exercises natin. Hindi masyadong physical kasi ang physical dapat by 5 or 6 in the evening. Wala na yan. Kasi otherwise, makaka-apekto na yan. Opo. Natin. Pero alam mo, ang very important ngayon talaga is how we can help our mind relax. And dyan pumapasok yung mga meditation, yung mga yoga, yung mga hindi more for the mind, relaxation of the mind. Ayan. Lalong-lalo na siguro, Doc, doon sa mga hindi makatulog dahil sa stress. Iniisip pera, iniisip pang gastos, iniisip pang love life. Alam mo na, yung mga in love, di ba? Na broken hearted, yung mga ganyan. So, dapat gawan ho ng paraan para ma-relax ang ating isipan. Yun talaga yung key, no? Para magkaroon tayo ng restful sleep. That's right. Oh, yan. Okay, malinaw na po yun. Pero pagdating naman sa pagkain, yan, pag-usapan natin. Baka naman may mga pagkain po na nakakatulong para naman na makatulog tayo ng mas mahaba, ng mas relax tayo, na mas maging maayos po ang ating pagtulog. Magandang tanong yan, Connie. Kasi yung mga foods natin na panghanin natin na kinakain, of course, mga itlog, nakakatulong yan. Rice, nakakatulong yan. Not too much, no? Oo. Mga gulay-gulay, mga green leafy, broccoli, mga prutas, lalo na saging kasi mataas siya sa magnesium. Tapos pinya, nakakatulong ang pinya, no? Tapos yan, kiwi, yung mga... Wow, sarap. Nagutom ako. Oo. Tama-tama nabanggit nyo, no? Kasi yung ating viewer mula sa Batangas, sabi niya gano'n, bakit daw gano'n? Kapag siya daw ay kumakain ng napakaraming kanin, white rice at white bread, di naman siya makatulog. Okay. Baka naman yung amount. Hindi din naman masyado maganda yung sa gabi. Kasi pag tinabi natin sa yung kain natin. Yes, oo. Pag masyadong heavy din, naman yun sa digestion natin. So hindi dapat ang gabi, hindi dapat heavy meal. Ayan. So, konti na lang, Alam mo, na-realize ko yun Dapat, pagpagabi na, kontian mo na yung pagkain mo. Hindi naman kailangan marami. Alright. Ito, mga pinagsama-sama naming tanong, Doc,
para malaman natin kung ito ay totoo o hindi ho na mga practices natin ginagawa. Marami to 'di ba? Sa ating segment na Doc, totoo ba? Doc, totoo ba na okay lang daw matulog na bukas ang ilaw para hindi daw magka-nightmare? Nako ha. Okay. Actually, ang tulog natin mas malalim kung ang ilaw is dim or... Kasi Madilim. yan lumalabas yung sleep hormone natin yung melatonin, natural, no? Yes. In fact, kapag natulog ka na may light, baka yan pang magiging cause na yung tulog mo will be mababaw. Ayan. So, patayin na lang ang ilaw, no? Iba naman kasi baka takutin naman ito dahil nightmare ang sinasabi niya, no? Dasal ka na lang din. Ayan. Kung nahihirapan kang makatulog sa gabi, dumaan na ang 20 minutes, gising ka pa rin. Okay lang daw bang bumangon muna at gumawa muna ng mga relaxing na activity tulad po ng pagbabasa ng libro? Siguro yung talagang libro, no? Hindi naman yung sa gadget. Yes. Mas maganda yon kung magbabasa ka ng libro kasi yung gadget, yung ilaw kasi nun yung Ayun. ilaw. Yung ilaw nun, pagka nakita ng mata natin, tama ho, yun yung mga nababasa ko, lalo kang magigising. That's correct. That's Ayan, correct. alright. E tanong galing kay Amor ng San Miguel, Bulacan, parating umiinom daw ng wine ang tatay niya. Parang kanina pag-usapan natin ito, di ba? Tungkol po pa rin sa pampatulog na alak. Totoo ba daw na mas makakatulong ang wine kahit na siguro isang glass of wine a night, pampatulog? Related din siya sa amount of alcohol, no? Yeah. So, ano naman yan parang pampaantok din yun Pag kulang na, dadamihan mo na, and yun ang hindi maganda. Ayan. Okay, so nakakatulong ba ang white wine o red wine? Actually, it's just really the alcohol content. Ay, the alcohol content. Okay. Kung puyat, Doc, okay na ba na magnap o umidlip lalo na sa hapon? Doc, totoo ba? Just as long as it's a nap. Pag sinabi natin yung idlip na tulog, Oo. mga less than 30 minutes lang yan. Less than 30 minutes? Yes, less than 30 minutes lang yan. Talagang idlip lang. I see, okay. Kasi Power nap. Oo. Ito, yung gatas ba daw, sabi ni Jim Engkito, nakakatulong sa pagtulog ang pag-inom ng gatas sa gabi? In general, mga dairy, gatas, keso, nakakatulong yan kasi meron siyang ingredient na naggagawa-gawa ng melatonin Kaya, okay yan. Wag masyado madami, pero okay yan. Lalo na mga nut milks like almond milk. Ayan, yan. okay. Yeah. Ayan, at least marami tayong natutunan na cover natin halos lahat. Pag ito ang talaga napapansin natin sa mga tanong, patsi-patsi ang gising. So anyway, pagka gusto ho nilang magkaroon po ng consultation sa inyo, Doc, saan ho ba nila kayo mapupuntahan? Yes, nasa Medical City ako. Ang number sa clinic is 8706-0109. Tumawag lang kayo kung kailangan nyo ng appointment. May Ortigas po yan sa Pasig. Ayan, siguro ang last na lang, pahabol, vitamins daw na pwedeng inumin, Doc. Sa mga supplements, magandang datos sa magnesium. Magnesium, ayun, pampatulog. Thank you so very much, Doc, sa inyo pong oras. As always, marami kaming natutunan. Maraming salamat hanggang sa susunod, Doc, ha? Thank you. Hilingan, walang Pinoy.